handshakes. They think about rolled up trouser legs. If you do a little bit of Googling, it's a cabal of people that are taking over governments and things. Freemasonry, secrecy, secret society, 100. Maaring totoo ba talaga ang misteryo ni Bongbong Marcos at ang posibleng plano ng Illuminati para sa Pilipinas sa 2035? Magandang gabi sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nahaharap sa isang napakalaking tanong. Ano ba talaga ang nangyayari sa ating bansa, lalo na sa kaso ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Maraming nag-uusap-usap na si BBM ay may sakit na ang kanyang mukha ay parang bloated tulad ng edema at bigla siyang nawala sa publiko pagkatapos ng pagbisita ni Pete Hegseth. Sa parehong oras, hindi alam kung nasaan ang kanyang asawa, si Liza Marcos, habang ang bansa ay nahaharap sa banta ng digmaan sa China at Taiwan at ang impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Ngunit ang mas malalim na tanong, maaaring may mas malaking larawan dito? Maaaring ang Illuminati ay nasa likod ng lahat nito at ang Pilipinas ay bahagi ng kanilang plano para sa isang One World Order sa 2035, isang ekonomiya, isang pera, isang mundo. Una, tingnan natin ang kalagayan ni Bongbong Marcos. Maraming nagsasabi na siya ay mukhang hindi na siya, na parang may pagbabago sa kanyang anyo. At ito ay hindi lamang simpleng tsismis. Ang edema kung totoo ay maaaring senyales ng malubhang problema sa kalusugan. Ngunit bakit bigla siyang nawala? Matapos ang pagbisita ni Pete Hegseth, isang mataas na opisyal mula sa Estados Unidos. May koneksyon ba ito sa mga ulat na ang Illuminati ay gumagamit ng face change o pagpapalit ng personalidad ng mga leader para sa kanilang sariling agenda? Hindi natin maaaring huwag pansinin ang mga conspiracy theories na ito, lalo na kung titingnan natin kung paano biglang nagbago ang desisyon ni BBM. Desisyon na hindi na ayon sa karamihan ng mamamayan, tulad ng kanyang patakaran sa China, ekonomiya at maging sa edukasyon. Parang may ibang humahatak sa kanya, hindi ba? Pangalawa, kung saan nga ba si Liza Marcos? Ang kanyang kawalan sa publiko ay nagdudulot ng higit na misteryo. Kung siya ay kasama ng asawa niya o kung may ibang dahilan kung bakit hindi siya nakikita. Bakit hindi nila sinasabi sa atin? Ang katahimikan na ito ay maaaring senyales na may nangyayari sa likod ng eksena. Posibleng pagpapalit ng liderato o mas malalim isang plano na kinokontrol ng mga puwersang internasyonal tulad ng Illuminati. Alam nating ang mga organisasyong ito, ayon sa mga teorya, ay gumagamit ng sekreto at manipulasyon para baguhin ang mga gobyerno at ilapit ang mundo sa kanilang layunin ng isang solong pamahalaan. Ngayon, idinagdag pa natin ang sitwasyon sa China at Taiwan. Ang banta ng digmaan ay hindi lamang tungkol sa teritoryo, it's a global chess game. At ang Pilipinas ay maaaring pawn sa laro na ito. Si BBM na dating mukhang malapit sa China tulad ng kanyang hinalinhan na si Rodrigo Duterte, bigla na lang nagbago ng tono at ito ay kapansin-pansin. Maaaring ito ay bahagi ng mas malaking plano ng Illuminati na gamitin ang Pilipinas bilang bridge para sa kanilang agenda sa Asia, lalo na't ang 2035 ay malapit na, kung saan maraming nagsasabi na magkakaroon ng One World Order, isang ekonomiya, isang pera, isang kontrol. At huwag nating kalimutan si Sara Duterte at ang kanyang impeachment. Ang pagkakahati ng Uniteam Alliance ay hindi lamang simpleng away ng pamilya. It's a power struggle na maaaring dinisenyo para alisin ang anumang oposisyon sa plano ng Marcoses. O mas malaki pa, ng mga puwersang humahawak sa kanila. Ang mga banta ni Sara, kahit na kontrobersyal, ay maaaring senyales na mayroon siyang alam na may mas malalim na lihim na gustong itago. Kaya, tama ba talaga tayong tinitingnan ang larawan?
O baka nga tayo ay nalilito sa mga sintomas habang ang tunay na sakit, ang kontrol ng Illuminati, ay tahimik na tumatagos sa ating sistema. Kung titingnan natin ang kasaysayan, ang mga Marcoses ay may kasaysayan ng paggamit ng poder at sekreto para mapanatili ang kanilang posisyon. Ngayon, kung sasamahin natin ito sa modernong teknolohiya, social media manipulation, at internasyonal na politika, hindi ba't posible na sila ay bahagi ng mas malaking puzzle? Hindi natin masasabi ng todo na totoo ito. Ngunit ang mga senyales, ang biglang pagkawala ni BBM, ang misteryo kay Liza, ang impeachment ni Sara, at ang global tension sa China at Taiwan, ay nagbibigay ng dahilan para magtanong. Kung ang Illuminati talaga ang nasa likod, at ang Pilipinas ay destinasyon para sa kanilang One World Order sa 2035, hanggang sa huli ito si Alamin at Bantay Istorya. Hangad ko na nasa mabuting kalagayan mo ngayon, kaibigan. Salamat sa iyong oras, at kung nagustuhan mo ang kwento na ito, maaari lang mag-subscribe. Kay at sabay natin alamin ang mga istora. Munitions, these fighters are built for dominance. They can dogfight, they can strike ground targets, they can enforce airspace. In the skies over the Philippines, they serve as a clear message. The U.S. is here, and it's ready. And they're not here for a vacation. The U.S. Air Force isn't just deploying jets, it's also sending a message to Beijing. Back off. But an ironclad U.S.-Philippine alliance in action. China's countermeasures, increased patrols, rapid military drills near Taiwan, and threats of a strong response. But are those just words, or the start of something more dangerous? Why the Philippines? Simple. Location, location, location. Situated right on the front lines of the South China Sea, the Philippines is the ideal launch pad for surveillance, interception, and, if needed, combat operations. Beijing has articulated a trenchant rebuttal following the U.S. State Department's endorsement of a colossal to the Republic of the Philippines. China's Ministry of Foreign Affairs lambasted the maneuver, accusing Washington of exacerbating already volatile territorial discord in the Asia-Pacific arena, metaphorically stoking embers into conflict.